So for today's video, gagawa naman tayo ng binangkal mga mariko and pariko. At ito kasi si Marinjeline nyo ay nagsasadlay ng binangkal at kahit anong mga kakanin. Para kahit papaano ay mayroon namang income kahit nasa bahay lang at nag-aalaga ng bata. Kailangan ko kasing tulungan ng aking asawa, kanyang hanap buhay kahit ay ako ay nandito lang ako sa aming bahay para makatulong naman ako kahit paunti lang. At ito naman yung suman at budbud ko o kahit anong tawag pa sa inyo nito. Tawag sa amin nito ay budbud. Budbud pellet. Ito nga palang budbud ko ay binibinta ko sa halagang 10 pesos sa isang peraso. At ito namang binangkal ko ay binibinta ko sa halagang 5. Sa pagtitinda ko ng kakanin ay minsan ay matumal, minsan din naman ay nauubos. O diba? Pagkatapos ko gumawa ng mga gawain ko sa aking mga kakanin, tapos na rin kaming kumain at ito naman ang inutupag ko. Umpisan ko nga pala to mga mariko at pari ko sa pagtanggal ng aking puzzle dahil papalitan ko na siya ng matagal ko na sana itong papalitan nang nagkulang ako sa puzzle kaya hindi siya nagkasya sa aming kwarto na isipan ko na papalitan ko na lang ito ng floor mat para magpantay siya o diba. Mga mariko and pariko, pagpasensyahan nyo na yung boses ko dahil paos na paos ako. So ayun na nga, pagkatapos matanggal at winawalisan ko muna dahil mayroong mga alikabok na nakapasok. At kailangan ko itong punasan para naman ay malinis pag kapit ko ng aking floor mat. Charing. Balak ko sana itong pader namin ay lalagyan ko ng wallpaper tsaka na lang muna kapag mayroon na akong budget. Ito muna yung sahig ko ang papalitan ko ng floor mat. Tsaka na lang itong aming pader kapag mayroon na akong budget. O diba? So yun na nga muna, lilinisin ko muna itong aking sahig bago ko ito kakabitan ng floor mat. Dahil nga maraming alikabok, binusisi ko nga ito sa pagwawalis at saka pupunasan ko pa nga ito ng basahan. Para naman kasi mga mariko and pariko ay malinis at maganda kapag ikinabit mo yung floor mat ay walang sagabal. Pagkatapos ko nga pala ito punasan na aming sahig ay kinabit ko na yung floor mat namin. Sana all. Kalimutan ko pala yung aming bintana sa paglilinis dahil meron din namang alikabok sa gilid-gilid. Naman tinigil ko muna ang pagpupuna sa aming sahig. At habang pinagpatuloy ko tong gawain na ito, actually mga mariko and pariko, naging masaya naman ako sa paggawa ko ng aking dough at iba't iba pang mga kakanin. Dapat lamang dahil ginusto ko ito. Hindi kasi ako mapalagay kapag wala akong piso-pisong natatanggap araw-araw. Charing. Galing sa akin bang pinaghirapan. Ako lang naman kasi ang hindi sanay na walang piso-pisong matatanggap na araw-araw. Mga mami. Kasanayan lang kasi lang yan. Ako kasi may sideline. Mga junakets. Ay wala talagang katapusang trabaho. Parang walang di-op. Pero ako wala akong likramo. Kahit tinambakan pa ako ng trabaho sa aming bahay dahil ginusto ko ito. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga gala-gala kung ano-ano pa. Ang trip ko lang talaga ay dito lang talaga ako sa bahay. Alaga ng aking anak. At nag-aalaga pa ako ng aking asawa. Sana all. Oo nga talaga. Totoo po talaga yun. Ayoko po kasing nasa labas ako palagi. At nagkakapit bahay. Ang gusto ko talaga ay maalagaan ko yung mga anak ko. At nag-aalaga ako sa aming bahay, sa gawain sa bahay. At tinutulungan ko yung asawa ko sa hanap buhay. Yung bang may pira ka kahit piso-piso pang araw-araw o diba? Actually nga mga mariko and pariko, wala nga talaga akong kaibigan masyado sa labas. Dahil nga hindi nga ako naglalabas masyado. Pero nung pinasukan ko itong vlogger, pagpa-vlogger, ay Diyos ko po inday, dito po ako nakapag maraming mga kaibigan at maraming nagtuturo sa iyo kahit hindi mo man siya kaano-ano dahil
At meron din negative, positive sa mga social media. Bakit nga po ba pinasukan ko ito pag vlogger? Dahil po gusto ko po makatulong sa aking asawa sa paghanap buhay at saka madagdagan ko ang tustusan sa aming tahanan, lalo-lalo na meron na kaming mga anak. Di nang baliwalaan na sa akin, basta meron lang sa aking mga anak. Yung bang hihingi sila at meron kang ibibigay para sa kanila, o diba? Sana all. So, ganoon naman talaga tayong mga nanay, diba? Yung mga pangangailangan sa ating mga anak ay ating inuuna kaysa sa atin, o diba? Yung dati kasi maliliit pa kami ay hindi ko nga pala ito naranasan. Dahil nga ba, maliliit pa lang kami, wala na kaming mga magulang. At kung saan nakikain at tumira at para meron kaming higaan, para kaming basahan. So ngayon, nagiging ina na ako at ibinuhos ko na lang sa aking mga anak. At para naman, hindi nila maranasan ang naranasan ko. O diba? Yung napakahirap kasi kapag problema at wala ka mapagsabihan at masumbungan. Kayo ba mga mari ko, ang mga pari ko, nakarelate pa ba kayo sa aking buhay? Yun bang kung saan-saan ka na nakatira at humihingi ng pagkain? Yung nakarelate dyan, laban lang tayo mga mari ko ang pari ko. So ayun na nga, ang haba-haba ng kwento ko at napakadrama ko, charing. So andito na tayo, magkakabit na tayo ng floor mat ko. Sa pagkakabit ng floor mat ay napakatagal at kailangan dandahanin muna at baka mapunit. Dahil itong floor mat na ito ay napakamura lang at napakanipis. Baka naman kasi mapupunit ko kapag hindi ko ito dinadahan-dahan sa pagkakabit. Binusisi ko na nga pala ito sa pagkakabit para naman mas maganda tingnan, o diba? Binusisi ko na nga pala ito sa pagkakabit. Inabutan na nga pala ako 1 oras at kalahati nito. O, tingnan mo nga naman yung bunso ko at yung Kuya Jerry Ayan ko. Napakaingay dahil yung bunso ko gusto nang matulog sa kwarto at hindi ko pa nga ako tapos. Kaya naman sinabihan ko si Kuya Jerry Ayan na laruin mo muna yung kapatid mo para maaliw siya. Hali kayo mga mari ko ang pari ko, tulungan nyo naman ako sa pagkagabit nito. Charot. Binibilisan ko na nga pala ito sa pagkakabit para naman matapos ako nito dahil yung katawan ko ay pagod na rin. Kapag kasi mga mari ko ang pari ko, kontento na ako sa aking buhay kahit mahirap lang kami. Meron lang kami pagkain sa araw-araw at hindi kami nagugutom at okay na yan, fights na yan. Ang gusto ko lang kasi na makasama ko yung pamilya ko at buo kami. Ayoko nang maranasan nila ang naranasan ko noon, bata pa ako. Napakahirap kaya nun. Noong bata pa kasi ako hanggang lumaki ako, kailan-ilan ko ng bisis na magbigti ng aking buhay. At hindi natuloy, bakit nga ba? Dahil nandyan si Papa Jesus, si Mama Mary's at si Senyor Santo Niño. Kailangan ko daw ipagpatuloy ang aking buhay kahit wala kaming mga magulang. 7 pa nga pala kami magkakapatid at hindi kami nagsama sa isang bubong. Talagang watak na watak kaming magkakapatid hanggang sa lumaki kami. Kung nangyari sa aking buhay noong batak pa kami hanggang sa lumaki na ako. At ngayon nagkatawang tao na ako, kaya naman nag-igihan ko na ngayon ang pagiging ina ko. Charing. Hindi na ako nagreklamo sa aking bahay. Hanggang kaya ko, kakayanin ko pa, charot. Maalagaan ko lang aking mga anak at pakita ko hanggang sa kanilang paglaki. O diba? So ngayon mga mari ko ang pari ko, tapos na ako sa aking floor mat. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking story. God bless you all. Sa hindi pa magtatapos, magpapasalamat muna ako sa mga supporter ko dahil nakaabot na ako ng 1K. Yehey! Salamat Lolo Mates! Baka ay may gusto mag-comment sa baba, paki-comment na lang ang like. Thank you so much!